Yes, hello guys, at eto po si Ani Sipcon na nagpabalik para sa isa na namang video at isa na namang content no na re-reaction na natin ang video na to na pinahayag nga ng ating Vice President na si Sara no. Tumira na naman siya at talaga namang eto na ang pagkakataon niya dahil nga may lumabas na sa katauhan ni Gutesa no na alam natin na merong issue dito na bago siya umalis papuntang Japan ay sumaglit muna siyang bumisita sa Senado at nakipagkita nga siya kala Marcoleta. At pagkatapos nun ay si Marcoleta ay nagbitbit na ng witness no na alam natin na may kinalaman ito si Sara no. So kilala niya raw ito si Gutesa at ayon nga sa kung isi-search nyo ay si Gutesa ay naging empleyado ng OVP. So naging ano niya to, syempre kilala niya to at malay natin, 'di ba? Mahilig kasi sila gumawa ng mga ganyan-ganyan, no? Alam na natin 'yan, hindi na nila tayo luloko. Alright? So pakinggan natin tumira na naman ito ngayon kala mo, walang kadungis-dungis, na napakalinis ng ating VP, na napakaganda talaga nga, blooming na blooming siya dahil akala niya ay naka one shot sila or nakadali sila. Akala nila ay may nangyari sa kanilang ginawa, no? So ito ang pahayag. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte sa ibinunyag ni Orly Gutesa na may kinalaman sa flood control scandal sina Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press conference niya sa Senado matapos ang pagdinig sa budget ng OVP, sinabi ng Vice Presidente na matagal na niyang alam ito. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yun. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Pero may pasabog pa ang VP laban sa dating speaker dahil hindi lang kanya sa flood control scandal ang mga perang inihahatid sa bahay ng magbabatas. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Illegal gambling pa. So akala mo naman kayo nga yung masyadong nagpalago ng illegal gambling dito. Di ba kayo yung nagpasok ng mga gambling dito? Illegal pogo. Di ba, Baby Sara? Alam mo, kung ganon at ganon din si Congressman, Speaker Romualdez, kung ganun din siya na may bahay dumi, ikaw rin meron. Pareho lang kayo kung magkakataon na talagang totoo yan. Ang isinisiwalat mo kay Romualdez. Pareho lang kayo, no? Ano naman ni Romualdez, ang sagot naman ni Romualdez ay na siya raw ay tumatanggap din ng illegal gambling. Ang sagot naman ni Romualdez ay gawa-gawa lang raw ito ni Sara. O sige, magpatutsadahan kayo. Okay? Pero ito si Sara, alam na natin na talagang meron ng proof. Meron ng proof kay Sara na talagang guilty siya. Alam mo kung bakit? Ayaw niya magpa-impeach Ayaw niya magpa-trial Ayaw magpa-imbestiga. No? So, hinaharang yung impeachment niya. Pinapaharang niya yung impeachment niya. Ayaw niya magpa-imbestiga, di ba? So, ibig sabihin, guilty siya. So, tingnan natin dito kay Romualdez. Alam niyo, wala naman kaming kinikilingan pagdating sa may mga kasalanan. Kung may kasalanan si Romualdez, so, sabi ko nga, imbestigahan ang dapat imbestigahan, ikulong ang dapat ikulong. Lalo na to si Sara. Na napakakapalang mukha. Diba? Tira pa ng tira na ibang tao. Yung sarili mo nga, hindi mo kayang linisin Point ka ng point ng dumi ng ibang tao. Yung sarili mo nga, hindi mo kayang linisin. Alright? Na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila.
Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption. Ikinabahala naman ng Vice Presidente ang mistulang paglilihim. Grabe no, talagang hindi sila nangingilabot. Natawaging basura yung mga pera. Wala na talaga itong mga to. Talagang may sa demonyo na talaga yung mga utak nito. Pero mo na ba naman, mali na nga na tinatawag na basura yung mga pera ng taong bayan. Ulit-ulitin pa nila. Napakasakit nito na sa atin kaysa tinatawag lang nilang basura ang pera ng taong bayan na ninanakaw nila. Oh, alam mo Sarah, magnanakaw ka rin eh. Huwag ka nang salita ng salita. Hayaan mo na lang. Kung ano-ano pang ginagawa mo eh. Tanim ka ng tanim ng ebidensya, tanim ka ng tanim ng witness. Palpak-palpak naman, ayusin nyo, pagtatanim nyo. Tapos ito, yung sa dahig, yung tatay mo, na nahulog lang yata yan sa kama niya habang natutulog. Tapos dinala sa ospital, hindi lang maisabi sa inyo agad, hindi lang maipaalam agad sa inyo kung ano-ano nang ini-issue nyo sa dahig, sa ICC. Paano kayo bibigyan ng interim release niyan kung ganyan na tinitira nyo lagi ang ICC? Di ba natagpuan daw na nahulog? Siyempre siguro yung sa kama, nahulog na. Dinala na nga sa ospital. Tapos pinaparatangan nyo pa na may itinatago ang ICC. Tapos na umihingi kayo ng interim release. Alam nyo naman na hindi nga yan tutulungan ng Pangulo dito sa Pilipinas eh. Paano kayo bibigyan niya ng interim release kung ganyan ang ginagawa nyo sa ICC? Kung ano-anong binibintang nyo. Dapat maging alam nyo, dapat yung utak nyo, nagiging mapagkumbaba kayo para yung interim release ay ma-approve ng ICC. Okay? Pipi Sara, bagay bahala kayo. Talagang ano na yung utak nyo. Kumbaga, bahala na kayo sa buhay. Ito yung sinasabi nyo. Ng ICC sa nangyaring pag-pass out ng amang si FPRRD sa loob ng kanyang selda sa Dahig. Kung hindi pa anya nagsumbong ang mga Pinoy na nasa ospital kung saan dinala ang dating Pangulo, ay hindi nila nalaman ang nangyari sa kanyang ama. Clearly, the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour. I believe gusto nyo lang talagang mapauwi. Kaya ginaganon nyo na ang hindi na wala nang capacity yung yung ICC na mag-alaga sa tatay niya. Kaya kailangan 24 hours maalagaan ang aming tatay. Talagang care na care kayo sa tatay nyo. Paano naman? Ang dami-dami nga niyang pinatay. Paano naman yun? Wala. Diba sabi ko nga sa'yo, Sarah? Kulang pa yung buhay ng tatay nyo sa ginawa niya sa mga biktima ng EJK. Alam mo ba yun, Sarah? Alam mo yung paggaganyan mo in public, pag-care mo sa tatay mo, wag mo na lang, alam mo, ilihim mo na lang yan. I-private mo na lang yan, wag mo na ipaalam sa publiko na ganyan kayo ka-care. Kapag ganyan kayo kaalala, ganyan kayo na nag-aalala sa tatay nyo. Paano naman yung mga pinatay niya, lalong-lalo na yung mga bata? Marami. Di ba? Kulang pa nga yung buhay ng tatay nyo. Alam nyo ba yun? Nakaka-visit kayo. Nakaka-visit. Kulang na kulang pa. Sasabihin niya, hindi na raw naawa. Kasi nga nakakaawa na yung tatay niya. Tingnan nyo caregiver, a bedside care. So, kailangan daw ng caregiver, guys. Kawawa naman si Duterte. Grabe. Kawawa naman. Yun yung sinasabi ko sa kanila, keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, it's just plain cruelty ba? Cruelty! Ay, malupit daw ang dahig sa tatay niya.
Malupit daw. Siyempre, dadami niya na si PBBM sa tatay niya. Ay, Diyos ko, na ang tatay niya nang walang kabahid-bahid ng pagkakriminal. Walang kabahid-bahid ng kasalanan. Maawa na raw kayo sa tatay niya. Grabe, alam mo, guys, nakakaloka na talagang makinig dito. Kaya nga sabi ng iba, ayoko na makinig kay Sarah. Diyos ko. Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya. Para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give or they should allow the interim release of former President Duterte. Maging ang welfare check niya na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas sa kanyang ama ay wala lalong hindi. Sana nawa ay hindi i-grant yung interim release na yan. Kakagigil. Mga DDS awang-awa sa kanilang tatay dugong, pero nakakilabot. di katanggap-tanggap sa kanyang pamilya. Bagamat nagpaliwanag na raw ang Department of Foreign Affairs, Eto pa, ginagawa nila yung ito welfare sa mga check. kababayang nakapiit sa ibang bansa. Dapat lang naman talaga i-welfare check kasi nagsisinungaling kayo, gumagawa ka talaga kayo ng paraan para hindi imbestigahan, hindi i-hearing si Duterte. Na kunyari, ginagawa nyo ng istorya na kunyari ay may dementia, may mali-mali na kilala naman niya yung mga nagwe-welfare check. Wala naman siyang kung mali-mali na yan, hindi niya na alam ang gagawin na pagdalaw sa kanya. Diyos ko, Sarah, tama na nga yan. Sige, hanggang dyan na lang po nga tayo at talaga na mga, kung pwede nga lang talaga hindi na i-content ito sa Sarah, naku, hindi ko na i-content. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Thank you.